darating na 2028. Wala naman talaga ang ibang matibay na kandidato sa pagiging presidente sa 2028 kundi si Inday Sara Duterte. Kaya nga itong administrasyon ngayon kung ano-ano na lang yung ginagawa nila. Hindi naman umaamin ito si hindi naman talaga aamin ito si Bungit. Alam niyo po, pag walang direktiba sa presidente, walang magagawa itong mga amuyong, hindi ito nagagawa ng mga kabulastugan. Ang dami-daming sinasabing mga organisasyon na dyan, nagsasampa ng kaso, kakasuhan ng plunder si Sara patungkol doon sa sinasabi na confidential fund. Nabasa ko nga, napanood ko nga sa isang interview ng isang political analyst na sinasabi na pinakamahina talaga dahil itong kasing plunder, napakahirap yun na kaso yun na plunder. Kaya ang ginagawa nila ngayon, hahanapan nila ng paraan si Inday Sara, yung sinasabi nila na magkaroon lang daw ng waiver para makita yung bank account. Dito ito ang kagunggungan nila. Wala kasi silang matibay na ebidensya na isasampa ng kaso para impeachment, kundi maghahalongkat sila doon. Saan ka pa nakikita? Ganyan ba talaga kabubo si Inday Sara kung papayag siya na bulat-latin ang kanyang bank account? Ano bang rason dyan na para bulat-latin? Ano bang kaso dyan na para magkaroon kayo ng access doon sa bank account ni Inday Sara? Para lang ba maghanap kayo doon ng ebidensya laban sa kanya? Kung pala kayo sino ba naman ang tao na magbibigay ng ebidensya laban sa iyong sarili na ipakita mo sa mga kalaban mo? Kung kayo may talagang talagang may pagdududa o talagang may katotohanan yung bintang ninyo kay BP Sara na may nagkaroon ng mga pera na galing sa illegal drugs at sa pugo na pumasok doon sa account niya, o di kayo na magpresentar. Hindi yung maghanap kayo na para bulat-latin. Ang bihira. Kaya talagang takot lang kayo i Inday BP Sara na magiging presidente sa 2028.